Okay. So, geotech naman tayo. Permeability. Under the topic, um, stratified soil, yung may equivalent coefficient of permeability. So, let's discuss this controversial na problem namin namamali rito eh. Sige, discuss natin bakit. Okay. An unconfined aquifer underlies a confined aquifer. So, ayun, take note yung mga ganyan term. Underlies, o overlays, yan kasi gamit na gamit yan lalo na sa stresses. Yung mga yung stresses in soil mass. May effective stress yon, yung may neutral stress or neutral stress kasi same yun sila. Effective stress or yung, ano yun? For water pressure, neutral stress, and yung total stress. So, ayan. So, an unconfined aquifer underlies. So, ibig sabihin, yung kasunod niyan ay yan na. Yun yung dinadaganan niya. Underlies a confined aquifer. So, ito yung unconfined, ito yung confined. Oh. Pero kapag mong baliktad yan, is underlain by. So, yun yung ano, pag is underlain dito, siya naman yun nasa ilalim. Diba? So, yun. Grammar labanan dito. As shown in the figure. So, ayan. So, we'll have D1, 57 meters. And D2, ito yung mga ano, upstream, downstream. D2, 40 meters. Then H1 ay 42 meters. Height nung, or baga thickness nung aquifer. Then, ito rin, 33 meters. So, ang K1, K2, lagay nga natin. Inilagay dito. Sige, gayahin ko, mag-read na rin ako. So, ang K1 ay 35. Ayan. 35 meters per day. 35 meters per day. And then ang K2 ay 25 meters per day. Okay. So, ano solve natin agad? Equivalent coefficient of permeability. Sige, discuss natin. Pero kabisado mo na ba yung formula doon? What if hindi pa? Kaya mo i-derive yan. Sige. Sum natin. Di ba ano lang naman yan? Parang, tawag nito? Equivalent lang naman or parang, ano, tawag yan, similar lang naman yan sa hydraulics. Yan. Kumbaga, parang parallel flow siya, di ba? Nahati eh. Yan, nahati. So, pangalanan ko tong ano, Q unconfined tas Q confined. Ganun na lang. UU tas QC. Uy, QC. QU, unconfined, syempre, yung nasa taas. Ito yung confined. So, QU, ito QC. Pangalanan natin yan. Okay. Ano na lang? 1-2 na lang. 1-2 para yan, uniform sila. Sige, Q1, Q2 na nga lang. Yan. So, paano nga ulit yan? Dapat alam mo na yung, ano, kung sa hydraulics, Q equals AV. Dito naman, U equals, syempre, kay Darcy tayo, yung by Darcy's law. V equals KI, di ba? Aling Vicky. Yun ba yung sa inyo? So, syempre, kapag multiply mo yan, ay magiging Q yan, minultiply mo lang siya sa A. Parang ganun din. AV rin. Di ba? So, K times I times A. Ayan. So, kapag may dalawa ka, Q1, Q2, pwede mong ipag-add yan. Di ba? So, kung papangalanan na natin isang Q yung buo, okay, pangalanan natin Q yung buo. So, Q equals Q1 plus Q2. Derive lang natin. Q1 plus Q2. Okay, kasi mas okay, mas okay na yun lang kabisado yun. Mabilis lang naman i-derive yan. Q equals Q1 plus Q2. So, itong Q na to, yung KIA na niyan, yan na yung tatawagin kong K equivalent. Yung K doon, K equivalent. Tapos, yung head loss, eto take note,
Ano ba yung magiging ano niyan? Ano nga ba ulit 'to? This one is the gradient pala, 'no? Hydraulic gradient. Pero ma-express mo lang din naman 'yan in terms of head loss, 'di ba? So ito, difference na ito. Hmm, 'Di ba ano lang naman 'yun? Difference in elevation, divide mo sa total length. Oh, so mapapansin mo dito, ang mapapansin mo diyan ay pangalanan ko 'tong pangalanan natin 'tong delta H. Delta H na lang. Kasi ang H kasi ipapangalan natin, yung maliit na H kasi ipapangalan natin sa mga thickness ay. So, delta H. So, diba ano yung A? Ano ba yung I rather? Yung hydraulic gradient. That is difference in elevation divided by total length, di ba? Dapat alam na yun. So, Ki ay pero same lang yan sa lahat, di ba? Oh, ito. Oh. Ito lang din naman yung upstream niya, ito lang din yung downstream, ito lang din yung length. So, equal lang yan sila. So, KI ko na lang to. Tapos, ang magiging area, ayun, dun magkatalo. Total area. Diba? Total area. Okay? Maya na lang natin. Isa-isa tayo. One at a time. One at a time. Tawag dito. Susunod, K1. So, syempre, K1 ay na lang din. Ako yung lalagyan sa subscript kasi para pares naman sila. Tapos, area 1 plus. O, dalawa lang gagawin ko dito pero pwede, magiging ano na to. Makakagawa tayo ng formula na applicable for n layers. So, K2 ay A2. Ayan, so ibig sabihin na-cancelled na yung ano. Cancelled na yung hydraulic gradient natin. Ay. Ay. I'm your little butterfly. Sige, kay equivalent. Paano yung magiging area total niyan? Eh di, pagsamahin mo yung thickness nila, di ba? Oh, tapos yung per meter width ay, siyempre, gawin na lang natin na 1, di ba? Per meter width tayo. So, 1, multiply mo na lang by 1. So, that will be, siguro papangalan ko na lang dito, H1 plus H2. Or ganito na lang. Pangalanan ko na lang siyang buong H capital, isang buo. Ayan, isang buo or H sub T. Sige nga, H sub T na nga lang kasi gamit ko kasi maliliit eh. H sub T. Ayun. So, H sub T times 1. Pakita pa ba natin yung times 1? For per meter width, ayan o. 1 per meter width. And that will be equal to K. K tas I. O, ayun na. Makikita na ba? H1 times 1. Kahit wala na nga eh. Tatanggalin na yung 1. O, itong K2. Tapos, area 2 ay height 2 times 1 din. Tanggal ko na lang kaya yung ano. O, ayan o. O. O, ano yung formula for K equivalent pag horizontal na ano? For K equivalent ay summation lang ng KH. Ayun o, KH1, KH, ay, K1, K1 pala to. Walang subscript. K1 H1, K2 H2. O, meron pa yan sunod, K1 H. Maging KH3 yan. K3 H3 rather. So, in general, pwede ko siya isulat summation notation as summation ng KH. Or, ganito dapat. Dapat naka-enclose yan sa parenthesis para siya yung naka-summation talaga. Summation ng KH divided by total thickness. So, yun na yung formula. Pakabilis lang i-derive. Diba? Pero, try natin gawin din yan. Okay, rekta na lang natin. Tamad eh. So, okay, H. Tingnan natin K1 ay 35 meters per day. May meters per day? Sige, meters per day din naman yung nahanap eh. K1 tas H1 ay 42. Tama? Plus, K2 ay 25.
times 33. 33 ba yan? Dito tayo tignan. Tama. Over total height ay 42 plus 33. Ha? 33. So, yun, 30.6. Kung ganyan yung ginawa mo, mali yan. Hindi nakita ba, no? Mali yan, 30.6. Bakit? Kasi, tignan mo dito. Sagad ba yan? Nababasa? Di ba hindi? Hanggang dito lang yun, no? O, tingnan mo. 33 plus 42. Ilan yan? 33 plus 42. Oops, sumobra. O, 75 o 57. Binalik mo lang. 57. Ang laki. May difference ka. Ilan yung difference mo? Okay, lagyan nga natin. 75 minus 57. Di ko ma-mental eh. Oh, 18. O, edi may height ka rito na 18. Pakita ko na lang dito. 18. Maling solution yun, pero yan yung nasa review center eh. Hindi ko alam. Check nyo na lang kung kanino nyo makita. Ano yun? 18. 18 meters. Paano yung nababasa lang? So that will be 52, 57 minus 33. Diba? So 24 lang yung nababasang part. Ito yan. Bakit Puro ako blue. Palitan ko nga to. Bayin ko yan. That will be 24 lang. 24. 24 meters. Sa kabila naman, lagay lang din natin. Okay. Sa kabila naman, itong bandang to. Ayan. So that will be what? 40 minus 33, 7, no? 7. 40 minus 33, 7 meters lang. Yun lang ba kailangan natin? So, ayan. Meron na tayong mga information. Okay, so tanggalin ko na lang to. Hindi natin magagamit yan. So, what if, consider lang natin tong nito. Diba? Tapos, i-ano natin. Tignan mo anong lalabas. Kung yan lang yung ginamit mong thickness. Balikan natin. So, that will be 35 times, 24. Pinagpalit. Plus 25. 25, saan yun? 25 times 33 plus 24 plus 33. Nasa choices din ba yan? 29? Ay, malapit. 29.76. Mali rin yan. So, ito yung tama. Actually, hindi talaga siya tama. Tumama lang. Okay? So, ina-average. Pwede natin gawin. Average natin. Ito. Kunin natin yung average niyan. Which is yan yung nasa bandang gitna. Ganun. Pag ina-average kasi natin yan, magiging assumption na natin doon ay, linear siya. Yun yung assumption. Bakit di nagkulay green? Okay. Ayun o. Pag kinuha mo yung average niyan, height average, ilan yun? Ilan yun? Okay. Pag kinuha natin yung average niyan, 24 plus 7. Tama? Okay. 24 plus 7. Divide by 2. 15.5. Sige, gamitin natin yan. 15.5. So, tama na kaya yan? Balikan natin. 35 by height niya na ay magiging 15.5 lang. Plus 25 times 33 divide by 15.5 plus 33.
O, yun, 28.19. Sumamba. Pero mali, ay, ano rin yan. Hindi rin yan yung tamang solution. Sumamba lang siya. Yun talaga yung tamang sagot. Pero hindi yan yung tamang solution. Ano yung tamang solution? So, ang tamang solution is, ang assumption natin dito, hindi yun linear. Ang tama talagang flow dyan ay parabolic yan. To the second degree, bale. Ito, parabolic yan. Tama ba? One more time. Ito. Yun. Okay na ba yan? Last more. Last. Sumobra. Usod. Ayan, dinaya. Okay, so parabolic yan. And anong gagawin natin? Magdaderive ulit tayo ng formula dito. Magdaderive ulit tayo ng formula. So, paano yan? Ulit lang din. Q equals KIA lang din. Q equals KI, that is the V, di ba? Multiply mo sa area. AV lang yan. Now, ano yung magiging assumption dyan? According kay Dupuit, kilala mo ba yan? Dupuit. Ito yung assumption natin dyan. According kay Dupuit, by Dupuit, ang hydraulic gradient ay equal sa slope. Ngayon, ano yung slope? Pag dinerivative mo. So, yan. So, gagawa natin yan na ano dito. Ng, eto. Oops, I did it again. Nagmukhang T. One more time. Masyado mahaba. Dinaya. Di, okay na yan. So, ito, paalangan natin, di ba H yan? DH. DH. So, in-express natin as infinitesimal siya. Kasi integrate natin yan. Ayan, DH over DX. So, ayan, di ba yun yung slope? Ganyan yan. According kay Dupuit, yung hydraulic gradient ay just equal sa slope. Magamit din to sa ano? Saan pa nga ulit yan? Sa may flow nets banda. Nagagamit yan. Yung Dupuit's assumption din. Yan, dh over dx. So, papalitan natin ngayon si k, si, ano na, q equals in pa rin, k times yung I na. That will be dh, di ba? Rise over run dx. Tapos, ang area ay, ayun na. Ito na yung variable natin. Naka-height per meter width. So, ito lang yung kinoconsider natin ha. Isa lang muna. Baka magtaka. Yan. Para sa isang ano lang yan. Ayan. So, dito wala tayong problema. Sagad, ay ano naman sagad na sagad naman yun, oh. Tubig naman yan. Hanggang sa top ng layer. Yung sa unconfined aquifer lang. Sa confined, wala tayong problema dun. Okay, so K times I. Tapos ang magiging area niyan ay, syempre, yung height, tapos times per meter width, h times 1. Sige, wag ko nalagyan. Okay. So, okay na. Times 1. Times 1 lang naman yun eh. Oh, so anong mangyayari dyan? Q. Yung Q natin, eto. So, isa-solve natin will be si, si K, no? Ay, wait lang. May nakalimutan ba ako rito? Okay, tama lang. Sige. So, integrate natin. Ano gagawin natin dyan? Variable si parabol. O, itong dx, lipat natin sa kabila. Magiging q dx, di ba? O, may differential equation ka. Tapos, q dx, ayan o, q dx, tas k dh, k h dh, k times h times dh. So, ayun. O, may integral ka. Eh di, ay may ano ka, may tag dito? Differential ka, so integrate mo yan. Ayun. So, paano yan? Definite integral. Yung x, ito yung x's from 0 to L. Ayun, oh, from 0. Nag-umpisa ka sa 0. Ayun, dito banda. Ito lang yung kinoconsider natin, ha. Again, pakita ko lang. Ito lang yung kinoconsider muna natin.
Ayan. So, from 0, ayan, dito ako nagmula eh. Pupunta kay L. O, ayun. So, pag integrate natin yan, magiging ano, Q, X na lang, di ba? Q times, constant naman si Q eh. So, pag integrate mo si dx, magiging X. Then, from 0 to, di ko nilagyan dito. So, 0 to L. So, 0 to L. Okay. Sa dh naman, sa dh, so, height niyan, syempre, ano naman yan? Ayun. So, meron kang H1 at H2. Ayun, no? H1 at H2. So, di pa naman nagamit dito, no? Ito na. Sige. So, pangalanan ko lang to. Pansamantala dito. So, H1. Yan, yung height na yan. Tapos, H2 to. Okay, para lang sa derivation. H1, H2. So, mapapansin mo, mas mataas yung H1 sa H2. Sige, kung ilalagay natin yon. So, from H1, ano to? H1 to H2, no? Pero mas mataas si H1 kasi. Okay, makikita naman natin yan mamaya. Sunod, integrate na. Okay, magiging H squared over 2. Di ba? Tapos, from H1 to H2. Pero baliktad kasi yan. Mas malaki kasi yung ano eh. Pakita na lang natin. So, Q times X, 0 to L, ano yan? X, palitan mo ng L, magiging QL minus Q times 0. Di QL na lang. Diba? That is equal to K times H squared over 2. Or gawin ko ng H, K over 2 na, ganyan na lang, over 2. Tapos yung H squared na lang, magiging H2 squared minus H1 squared. Pero kasi, di ba ang papansin mo ay H1 is greater than H2. So, ibig sabihin, magdi-negative tong buong to. Negative, di ba? Ayan. So, mas H1 is greater than H2, subtract mo yung maliit sa malaki, magkaka-negative ka. So, pwede mo na siyang, magiging negative yan eh. So, pang gagawin mo, i-flip mo na lang yan. Pagpalitin mo na lang yan. K2, K over 2 times, para di siya maging negative. Kumbaga, kapag i-consider mo na yung negative, marang, di ba, magiging negative yan kabuuan. Di ba? So, ayun, flip mo na lang yan. H1 squared minus H2 squared. Or kumbaga, ganito, may ano yan sa definite integral, di ba? May property na ganyan sa definite integral. Ito, na-touch ko pa ba? Ito. Ito ko nilagay eh. Naalala pa ba to for definite integral? Ayun, no? So, pwede mong mapagpalit. Basically, pwede mong mapagpalit yung limits. Ayun, yung upper and lower bound ng limits. Pero magta-tuck in ka lang ng minus sign. So, ayun. So, yun, magiging minus nga kasi siya. Di ba? Magiging minus nga kasi siya. Kaya, pag nilagay mo na ng minus dyan, magka-cancel lang din yun. Di ba? So, basically, dito pa lang, pwede mo na siyang pagpalitin. Ayan, A to B. Gagawin mo ng A to B, gagawin mo ng B to A. Pero naka-negative. And since magne-negative ngayon, so magka-cancel lang yung dalawang negative. So, ayan na. That will be our formula na. So, basically, yung una pala talaga nating makukuha ay yung Q. Yung Q. Q equals K over 2L times H1 squared minus H2 squared. So, ayan na. Ito yung una nating makukuha. Okay. So, ito pala una makukuha, oh. Sugatin muna natin yung pangalawa. Ayun, hydraulic gradient. Kanina ko pa binabanggit. Di ko lang sinusolve. Ito. H niyan, syempre, difference in elevation, delta H. So, 24. Hindi ko rin nilagay. 24. Or basically, pwede siyang 24 minus 7. Parehas lang yan sa 57 minus 40.
17. Diba? So that is 17 meters. So ayun, divide mo lang by 2,000. O, yun na yun. O, 0 point. Again, kapag nakita mong ganyan, dapat marunong ka na mag-adjust niyan sa calculus shift, engineering, notation. Ito, yun yung ano yung shift, yung pabalik. So, ibig sabihin, ang ginagawa niyan, ay no, dumarami yung ano niya, dumarami yung zeros kapag ano ka, shift engineering. Pag engineering notation lang, o pa-right naman siya, ganun lang. O 0.005, 0.0085, wala na yan. Times 10 to the 0 or 1 na lang yan. So, yun. Sakot-sakto. Ayun yung tama. Siyempre, paano mapapalabas yung 28.20 na sakto talaga? Ito na yun. Ito na yung formula na yan. Kabisaduhin mo, o gusto mo i-derive, pabala. Ang pangit nung ano. Ayoko nung naka-bracket. Ginawa ko lang kasi siyang bracket kanina kasi galing sa dito, integration. Ganun ako eh. So, yun. Magiging ano pala yan? Kunin pala natin yung Q1 plus Q2 niyan. Okay? Hati lang siya. Hati lang siya. Meron kang Q1, meron kang Q2. And then, pag add mo, yun na yung total. Then, pag ginamit mo ng Q dito, makuha mo na yung Q equivalent. Di ba? Ayan na yung Q equivalent. K, K pala, K equivalent. K equivalent. Yan na rin yun. Solve muna natin yung Q1 and Q2. Ito yung sa Q1. Sa Q2, wala naman kasi tayong magiging problema dun, di ba? Ang direct sub na lang yan. For Q1, ito yung nasa taas. So, that will be, okay, K nun, yung K nun, ano yun? 35 meters per day. Ako meters per day ito. Over twice, 35 meters per day. Over twice ng length, 2,000. Times h1 squared, ayun na yun, 24 squared, tama ba? 24 squared minus h2 squared, yun yung 7 squared. 4.61125. 4.61125 cubic meters per day. Kasi, ang Q natin naka-meters per day times naka-square yung meter, cubic meters yan. Actually, per meter width din yan. Pero okay na yun, naka-per meter lang naman tayo talaga eh. Lagi naman ganyan, di ba? Susunod, actually, sige, tignan natin kung parehas nga talaga yan sila ha. Yung susunod ay 25 lang, 25. Ano lang na, h1 squared minus h2, no? So, automatic nga lang talaga yan. h1 squared minus h2, parehas lang. O kahit ano na lang to, KIA na lang to mismo. Diba? KIA lang yan. K, K2, I2, A2. Which is ano lang, ang K niyan ay 23. Ang I niyan, hydraulic gradient. Tapos pala, in-store ko yun. 0.0085 naman, di ba? 0.0085. I tapos, ang height ay, ano yun? Ano yun? 33 by 1. No? Yeah, by 1 na lang siya. 6.4545. Tama ba? 6.45. 6.45? 4515. That pala, inano ko. In-store ko yun sa in-store ko to sa B. So, ang Q, total na lang. Q total. Store ko to sa B. Ano ba? Then, store ko yung isa sa A. Ayun. A plus B. A, 4.6 plus B. Ayun. 11.06.
Wait lang. May dali ba ako? Wait lang. Parang mali yung ano. Mali yung pangalawa natin. 25 ba yun? 25 times I. Yun din naman. 17. Ay! Tama. 17 divided by 2,000. Wait nga. 25. Typo ba ako kanina? Ay! Dan nadali. 25, di ba? Okay, my bad. 7.0125. Kaya pala. 7.0125. Nadali. Nalito. 7.0125. 7.0125. So, ayan. So, last store natin yan sa B. Okay, tama na. So, ito yung A. Mas malaki pala yung, siyempre, basang-basa yun eh. Lahat 4.6 tapos 7. So, ayan. Moment of truth, 11.62. So, 11 point, okay na yan, 62 cubic meters per day. Ayun yung isa. 11.62. Yun una nating napalabas. 11.62. Hindi ko pala sinulat dito. 0.0085. 0.0085. So, meters per meter. So, wala na yan. Hydraulic gradient is unitless. 0.0085 and then 11.62. So, ayan, by the quit. Pero kung ginamit mo yung Q-equivalent kanina, mapapalabas mo pa rin naman to. Gamit yun. Pero, hindi kasi tama yun. Nagkataon lang na same sila sa gitna. Pero ayun, parabolic talaga yan. Kita niyo yan sa topic na flow nets. Meron doon yung may dam, buffer dam. So, ayun, so to solve for K equivalent, ano na yan? Eh di yung buong, ano na, buong height na yung kukonsider natin dyan. Height ng water. 'Di ba? Yung buo na yan. So this will be, lagay ko sa D, for discharge. So ito, direct sub na lang yan. So D times twice ng length, divide by H1 squared minus H2 squared. Ang H1 squared natin, buong yun, 57 squared, minus H2 squared natin, buong yun ay 40 squared. And voila, 28.20. Parehas lang ba? 28.19. Ito rin ba yung napalabas ng kanina? So, ayun. Parabolic talaga yung assumption niya. Nagkataon lang na gumitna na kung nakuha na nung in-average, parehas sila napalabas. So, ayun. Yan yung tama, yung mga naka-red. Itong 12.61, papalabas mo yan kapag ginamit mo yung ito, K-equivalent. KIA lang yan. Tama, di ba? K, 30.6 times I na 0.0085 times yung buong length height I. Ano yun? Buong thickness. Rate of flow, KIA. Yung total height, yung ginamit, di ba? Big ginamit doon. Or in average. Tingnan nga. 14 K tapos I 0.00 and yung total thickness na ginamit natin 57, kulang yun eh. Ito ba yung ginamit? 57 plus, ay no. Ito pala 42 plus 33. Tama ba? Okay. 42 plus 33. Yun ba yun? 19 point A. Wait nga. 42 plus 33. Ito yung 34. Paano ba pinalabas yan? Wait lang. Mapalabas ah. Di ba ano yun? Ang ginamit niyan is
Like that. Meters per day, area. K, I, area. For a while. Ayan. Power na. Going back. So again, pinapakita natin kung ano yung maling solution. Paano nga ulit napalabas ng 12.61? So that is, ginamit yung 30.6 meters per day, 2.0085. Tapos, in-average to. Ito pala yung ginamit, 33 plus 15.5. Yung gitna. So dito, kinonsider mo yung gitna. Di ba? 12.61 dito, kinonsider yung gitna. Baga kinuha yung average ng sa gitna. Pero yung sa pagkuha ng K-equivalent, hindi. Di ba? O, tignan natin nga. Ang K-equivalent ginawa ay summation ng K. O, unahin natin yung taas. 42. I mean, K muna pala. So that is 35. Dito na kailangan ko tumingin. D1, D1. Ito. 35 times 42 plus 35 times 42 plus 25 times 33. O, divide natin by total height. 42 plus 33. Ito ba yan? O, 30.6 dyan. Hindi mo kinonsider yung gitna. Pero yung pagkuha mo ng rate of flow, doon mo kinonsider mo yung gitna. Diba? Inconsistent yung solution. So, ayun. Again, nagkataon lang din na tumama to. Pero, ano talaga siya? Pag ganyan, parabolic talaga yung line yan. Yung line niya to. Papunta sa, from upstream to downstream. Parabolic. Di yan linear. So, again, similar yan sa passboard. Yan, May 2013. Hindi ko sure kung lumabas talaga yung exact na problem sa certain na board exam. Ito lang kasi nakita ko eh. So, yun, gusto nyo sagutan yan. Ayan, nasa ano yan? Volume 3. So, I guess, mali, mali rin to. Okay? So, ito yung tama. Ni-red ko yung naka-green. Gin-rin ko yung naka-red. So, ayun. That's it for this problem. Sundan natin yan ng iba pang problems. If you learned something, thank you.